Isa kang Pilipino na naniniwala na kahit sa simpleng pagtitinda lang ng prutas, pwede kang yumaman. Sa kwento ngayon, kilalanin natin si Aljon, isang ordinaryong lalaki mula sa Maynila na nagsimula sa maliit na prutas na kanyang ibinebenta sa kanto. Ngunit dahil sa sipag, tiyaga at tamang diskarte, siya'y naging milyonaryo. Manatiling kasama namin sa kwentong puno ng inspirasyon at pag-asa dito sa Pilipinas. Kabanata Putang amoy ng hinog na mangga at bagong pitas na saging ang bumalot sa paligid ng maliit na pwesto sa gilid ng kalsada sa Maynila. Doon mo makikita si Aljon, isang binatang 30 anyos na araw-araw ay ginigising ng tunog ng mga rumaragasang jeep at mga bus. Wala siyang sariling bahay. Sa ilalim ng trapal ng kanyang kariton siya natutulog. Kung umuulan, basang-basa siya. Kung tag-init, halos maluto siya sa init ng araw. Pero kahit ganoon, hindi siya nawalan ng ngiti. Prutas kayo dyan, preskong mangga, matamis na pakwan, ang sigaw ni Aljon habang inaayos ang pagkakalatag ng kanyang paninda. Sa unang tingin, isa lang siyang ordinaryong tindero ng prutas. Pero sa likod ng maalikabok niyang tsinelas, pawisang damit at sunog sa araw na balat, may itinatagong pangarap na mas malaki pa sa buong lungsod ng Maynila. Mula pagkabata, sanay na si Aljon sa hirap. Iniwan sila ng kanyang ama nang siya'y 9 taong gulang pa lamang. Ang kanyang ina, isang labandera, ang bumuhay sa kanila ng kanyang 2 kapatid. Maga siyang natutong tumulong. Una bilang taga-bitbit ng bayong sa palengke, tapos naging taga-benta ng yelo at nang medyo lumaki na, natutong maglako ng prutas na binili sa bagsakan sa Divisoria. Wala siyang tinapos na kolehiyo, hindi rin siya sanay sa paggamit ng mga computer o social media. Pero kung may isang bagay na taglay niya na kulang ang karamihan, ito ay ang dedikasyon at tiyaga. Bawat madaling araw, bago pa magbukang liwayway, dumidiretso na siya sa bagsakan para kumuha ng mga prutas na sariwa. Pinag-aaralan niya kung aling prutas ang may magandang quality, alin ang mura, at kung saan siya mas makakalamang. Bit-bit ang ilang daang pisong puhunan, pinagkakasya niya ito sa bawat hakbang. Isang araw, habang nag-aayos siya ng paninda, may isang matandang lalaki na pumarada ng mamahaling SUV sa tapat niya. Nakasuot ito ng polo at may suot na mamahaling relo. Bumaba ito at bumili ng pakwan. Magkano ang isa? Tanong ng matanda. 120 sir. Matamis yan, galing pa ng Bataan. Sagot ni Aljon na may ngiti. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang pa sa ngumiti rin. Mukhang mas matamis ka pang magbenta kesa sa pakwan mo, iho, napatawa si Aljon. Sanay lang po, sir. Araw-araw ganito na buhay ko. Sa halip na umalis agad, tumambay pa ang matanda. Nagkwento si Aljon kung paano siya nagsimula. Inamin niyang kahit maliit ang kinikita, hindi siya sumusuko. Doon niya nalaman na ang lalaki pala ay si Mr. Enrique Santos, isang retiradong negosyante na dating kilala sa industriya ng retail. Hindi ka ba napapagod? Tanong ng matanda. Araw-araw po, pero mas nakakapagod ang walang ginagawa para sa kinabukasan. Tumango ang matanda. Gusto mo bang matuto pa kung paano ka kikita ng mas malaki sa pagtitinda ng prutas? Napatingin si Aljon. Opo, pangarap ko po yan, tumango si Mr. Santos. Simula bukas, puntahan mo ako sa address na ito. Iniabot nito ang isang maliit na papel. Tutulungan kitang hindi lang magbenta kundi magpalago. Hindi makapaniwala si Aljon. Gaya ng dati, maaga siyang gumising. Pero sa halip na sa bagsakan pumunta, dumiretso siya sa ibinigay na address, isang maliit pero modernong warehouse sa Pasig, at dito nagsimula ang paglalakbay ni Aljon, hindi lang bilang isang tindero ng prutas, kundi bilang isang negosyanteng magpapabago ng sariling kapalaran. Kabanata 2. Pagkarating ni Aljon
sa address na ibinigay ni Mr. Santos. Sinalubong siya ng isang security guard at agad siyang pinapasok sa loob ng compound. Malinis, moderno at halatang maayos ang operasyon sa loob. Hindi niya akalaing may warehouse pala ng prutas sa lugar na iyon. Sa isang mesa malapit sa entrance, naroon si Mr. Santos, nakaupo at may hawak na clipboard. Maaga ka. Magandang senyales. Yan, bungad ni Mr. Santos. Halika, gusto kong makita mo kung paano gumagana ang negosyo ng wholesale. Sa loob ng ilang oras, ipinakita ng matanda kung paano dumadating ang mga truck mula sa probinsya. May mangga mula Guimaras, lansones mula Laguna, saging mula Davao. Ipinakita niya kung paanong sinusuri ang kalidad, paano pinaprice ang bawat kahon, at paano kinokontrol ang inventaryo. Hindi si Mr. Santos ang tipo ng taong nagkukwento lang, gusto niyang natututo si Aljon sa aktwal. Hindi sapat na marunong kang magbenta sa kalsada, ani Mr. Santos. Kung gusto mong kumita ng milyon, kailangan mong unawain ang buong proseso. Saan galing ang prutas? Paano ito binibili? Paano ito ipapasa sa susunod na magbebenta? At paano mo mamanipula ang presyong may tubo pero hindi nanlalamang? Buong araw na nakasunod lang si Aljon kay Mr. Santos, tahimik na pinagmamasdan ang bawat kilos. Sa hapon, bago siya pauwiin, binigyan siya ng assignment. Maglista ng mga lugar sa Maynila na may mataas na foot traffic at sabayan ito ng obserbasyon kung anong klasing prutas ang mabili doon. Mag-uumpisa ka sa basic research. Pwesto, tao, ang presyo. Isipin mong hindi ka lang tindero ngayon, isa ka ng negosyante. Sa mga sumunod na linggo, naging regular na bahagi ng buhay ni Aljon ang pagdalaw sa warehouse. Araw-araw siyang may bagong natututunan. Paano mag-negotiate sa farmers, paano magbenta sa mga reseller, paano magpresyo depende sa demand at seasonality, at paano mag-budget para hindi maubusan ng cash flow. Isang umaga, habang tinutulungan niya ang staff sa pag-repack ng mangga, tinanong siya ni Mr. Santos, "May ipon ka ba, Aljon?" "Meron po. Konti lang, siguro mga 2,000. Iniipon ko para sa emergency." Tumango si Mr. Santos. "Hindi sapat yan kung gusto mong palaguin ang negosyo mo. Kailangan mong matutong mag-invest at hindi lang pera ang puhunan, oras, pagod, diskarte, lahat yan mahalaga." "Handa po ako," sagot ni Aljon diretso ang mata. "Kung gayon," ani Mr. Santos, "bibigyan kita ng isang pagkakataon." Isang linggo ang lumipas, sinamahan siya ni Mr. Santos sa Nueva Ecija para makipagkita sa isang grupo ng mga magsasakang nagtatanim ng saging. Doon, sa ilalim ng araw, nakipagkamay si Aljon sa mga taong dati ay iniisip niyang supplier lang sa palengke. Ngayon kausap na niya bilang potensyal na kasosyo. Inalok sila ni Mr. Santos ng partnership. Bibili sila ng direkta sa kanila, mas mataas ng kaunti kaysa sa palengke, pero may kasiguraduhan at consistent na orders. Ang mga middleman ang sumisira sa presyo, paliwanag ni Mr. Santos habang pauwi sila. "Ikaw gusto mong kumita pero ayaw mong manlamang. Kaya kung direktang kausap ang magsasaka, pareho kayong panalo." Simula noon, natuto si Aljon kung paano makipag-negotiate ng patas. Sa tulong ni Mr. Santos, unti-unting binuo ni Aljon ang sarili niyang maliit na distribusyon ng prutas. Nagsimula siyang bumili ng saging at mangga sa Nueva Ecija, ipinasok ito sa Maynila at ipinapasa sa maliliit na tindero sa Quiapo, Pasig at Cubao. Nagulat ang mga dating nakakasama niya sa kalsada. Si Aljon, na dati nilang katropa sa sidewalk, ngayon ay may sarili ng motor at delivery van. Pero hindi siya nagbago, nagtitinda pa rin siya sa bangketa kapag walang tao ang mga reseller niya. Alam niyang ang tunay na negosyo ay hindi nakasakay sa kotse, kundi nasa ugnayan ng mga tao sa bawat antas. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tapat ng kanyang maliit na warehouse sa Tondo, dumaan si Mang Berting, isang matandang tindero ng buko
na matagal nang kilala ni Aljon. Nabalitaan ko may sarili ka ng delivery, Aljon ha. Ang galing mo! Ani Mang Berting. Gumiti si Aljon, sabay abot ng isang supot ng mangga. Libre yan, Mang Berting. Masarap yan galing mismo sa source. Sa likod ng kanyang tagumpay, nanatili si Aljon na mapagkumbaba. Sa isip niya, hindi pa siya tapos. Nagsisimula pa lang siya. Pero sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita niya na posible pala talaga mula sa pagtitinda ng prutas, maaari kang makabuo ng imperyo kung marunong kang matuto, makinig at sumugal sa tamang paraan. At sa kanyang puso, buo na ang desisyon. Gagamitin niya ang kaalaman, koneksyon at karanasan upang mas marami pang tulad niya ang mabigyan ng pag-asa. Kabanata 3 sa loob ng 3 taon, halos hindi na nakikita si Aljon sa dating pwesto niya sa bangketa malapit sa Quiapo. Hindi dahil iniwan na niya ang pagtitinda, kundi dahil mas lumawak na ang hawak niyang operasyon. May warehouse na siya sa Tondo at isa pa sa Marikina. Araw-araw, may 3 delivery van na umiikot para maghatid ng prutas sa 12 ng maliliit na tindero sa palengke at kalsada. Pero sa kabila ng paglago ng negosyo, hindi naging madali ang lahat. 1 taon matapos magsimula ang distribusyon niya, dumating ang matinding tagtuyot. Bumagsak ang produksyon ng saging sa Nueva Ecija at halos lahat ng order ay na-delay o tuluyang hindi nakarating. Nalugi si Aljon ng mahigit 200,000 sa loob lang ng 1 buwan. Ilang beses siyang hindi nakabayad sa supplier at halos magbenta na siya ng delivery van para makabawi. Pagsubok lang to, bulong niya sa sarili habang tinititigan ng spreadsheet ng mga utang niya. Hindi ako susuko. Sa halip na tumigil, pinuntahan niya mismo ang mga magsasaka. Nakipag-usap siya, nag-alok ng mas maayos na kasunduan at nagbayad kahit paunti-unti. Hindi siya nagtago. Hindi rin siya nagpaawa at dahil doon mas lalo siyang ginalang ng mga supplier niya. Nang bumalik na ang ani, siya ang unang inuna sa order. Sa panig naman ng bentahan, natutunan niyang hindi sapat ang basta may prutas ka lang. Kailangan marunong ka ring tumingin sa galaw ng merkado. Kaya nagsimula siyang gumamit ng simpleng spreadsheet na gawa lang sa libre niyang app sa cellphone para subaybayan ang presyo, demand at tubo. Sa tulong ng pamangkin niyang nag-aaral ng business sa kolehiyo, nakabuo sila ng simpleng sistema na ginamit niya para matukoy kung anong prutas ang dapat bilhin, kailan ito dapat ibenta, at kanino dapat ipasa. Unti-unti, napansin siya ng mas malalaking tindahan. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang grocery chain na may branches sa Las Piñas at Caloocan. Naghahanap sila ng lokal na supplier ng saging at mangga. Sa unang transaksyon, nag-deliver si Aljon ng 2 tonelada ng prutas. At sa unang pagkakataon, lumampas sa ₱250,000 ang kinita niya sa 1 linggo. Hindi siya makapaniwala. Mula sa isang kariton sa Quiapo, ngayon ay supplier na siya ng grocery. Doon niya naramdaman ang bigat at ganda ng tagumpay. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil alam niyang pinaghirapan niya ang lahat mula sa wala. Ngunit hindi lang kita ang mahalaga sa kanya. Binalikan niya ang dati niyang pwesto at kinausap ang ilang tindero roon. Inalok niya silang bumili ng prutas sa kanya sa mas murang presyo kaysa sa palengke. Hindi siya naningil ng delivery fee, hindi siya namilit. Ang gusto niya lang ay mabigyan ng pagkakataon ang mga tulad niya dati na kahit papaano magkaroon din ng pag-asang umasenso. Aljon, totoo ba to? Ikaw na yung may warehouse sa Tondo? Tanong ng isa sa mga dati niyang kaibigan sa sidewalk. Oo, sagot niya. Pero hindi ibig sabihin yan, mas magaling na ako. Ibig sabihin lang, pwede rin kayong makarating dito. At hindi lang salita ang pinakita ni Aljon. Nag-organize siya ng maliit na seminar para sa mga street vendor. Tinuruan niya kung paano mag-budget, paano makipag-deal sa supplier, at paano magbenta ng prutas na may tubo pero hindi nanlalamang.
Gumamit siya ng simpleng Tagalog, walang jargon, at pinaliwanag niya base sa aktwal na karanasan. Habang tumatagal, mas dumarami ang nakakakilala sa kanya. May ilang estudyante ang gumawa pa ng thesis tungkol sa modelo ng negosyo niya. Isang vlog ang nag-feature sa kanya at mula roon ay dumagsa ang offers. May gusto siyang kuning business partner, may gustong mag-invest, at may gustong bilhin ang operasyon niya, pero malinaw sa kanya ang prinsipyo, hindi pera ang ultimate goal. Gusto niyang bumuo ng komunidad kung saan ang bawat tindero ng prutas ay may dignidad, may kita, at may kinabukasan. Isang araw, bumisita si Mr. Santos sa warehouse niya sa Marikina. Matanda na ito, mahina na ang hakbang, pero hindi nawala ang ngiti sa labi nang makita si Aljon na abala sa pamumuno. "Hindi ako nagkamali sa iyo, iho," sabi ni Mr. Santos habang pinagmamasdan ng mga staff ni Aljon na nag-aayos ng delivery. "Lahat ng to dahil sa inyo," sagot ni Aljon. "Hindi," sagot ng matanda. "Ginabayan lang kita, pero ikaw ang lumaban. Ikaw ang hindi sumuko." At habang nakaupo sila sa isang sulok ng opisina, nilabas ni Aljon ang isang envelope. "Ano yan?" tanong ni Mr. Santos. "Share ko po sa inyo, hindi lang dahil kayo ang mentor ko, kundi dahil kayo ang unang naniwala." Ayaw sanang tanggapin ni Mr. Santos, pero pinilit siya ni Aljon. Sa envelope ay isang tseke na may malaking halaga. Higit pa sa puhunan na ginamit ni Aljon sa umpisa. Ngumiti ang matanda. "Mas masarap pa pala to kaysa sa matamis mong mangga." Kabanata. Par sa ikalimang taon ng negosyo ni Aljon, hindi na lamang siya kilala bilang isang supplier ng prutas. Isa na siyang simbolo ng pag-asa sa komunidad. Ang dating simpleng kariton ay pinalitan ng fleet ng mga delivery van na may tatak na pangalan niya, Aljon's Fruits Direct. Ang dating maliit na warehouse ay pinalawak na at may 3 palapag na. May cold storage, packaging section, at sariling training area para sa mga bagong reseller na gusto niyang tulungan. Pero kasabay ng paglago ay dumating din ang mga bagong hamon. Mas komplikado ang logistics, mas mataas ang risk sa inventory, at mas marami ang umaasa sa kanya. Minsan, hindi na niya makausap isa-isa ang mga tindero gaya ng dati. Minsan, may mga reklamo na hindi niya agad natutugunan. At doon niya napagtanto na ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang makalampas sa kahirapan, kundi ang mapanatili ang integridad sa gitna ng yaman at impluensya. Isang gabi, habang nagre-repaso siya ng ulat ng accounting, napansin niyang may hindi tugmang detalye. May isang tauhan na tila nagmamaniobra ng presyo sa resibo. Tahimik siyang nag-imbestiga. Pagkalipas ng 1 linggo, napatunayan niya may assistant siya na gumagamit ng koneksyon sa supplier para palihim na kumikita sa bawat transaksyon. Pinatawag niya ito ng personal at sa halip na magalit, kinausap niya ito ng mahinahon. "Bakit mo ginawa to?" tanong niya. Walang galit sa boses, pero matindi ang bigat ng tanong. "Pasensya na po, Sir Aljon," sagot ng lalaki. "May sakit po. Kasi ang anak ko, kinulang po ako." Napayuko si Aljon. Sa isip niya, naalala niya ang panahong siya rin ay naggipit na walang ibang pinanghahawakan kundi diskarte. Pero alam niyang kung palalagpasin niya iyon, sisirain niya ang pundasyon ng negosyo. Kaya't imbes na tanggalin, agad binigyan niya ito ng opsyon, bayaran ng kulang, mag-suspension at sumailalim sa training muli. "Hindi ako galit," ani Aljon, "pero may sistema tayo. Kung gusto mong manatili, ayusin natin ito ng magkasama." Ang balitang iyon ay kumalat sa buong team. Marami ang lalong humanga kay Aljon, hindi dahil mabait siya, kundi dahil matatag siyang pinangangalagaan ang prinsipyo ng negosyo. Hindi niya pinaira lang awa, kundi ang katarungan na may puso. Samantala, patuloy ang paglawak ng negosyo. Dumating ang isang alok mula sa isang kilalang supermarket chain.
para gawing exclusive distributor si Aljon ng lahat ng prutas mula Luzon. Ang deal ay milyong halaga kada buwan. Sa papel, parang napakagandang oportunidad. Pero may kapalit. Kailangan niyang isuko ang ilang kasalukuyang kliyente, kabilang na ang mga maliliit na tindero na unang naniwala sa kanya. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Tinimbang niya ang kita laban sa prinsipyo. Kinausap niya ang asawa niyang si Liza na noon ay katuwang na rin niya sa operasyon ng negosyo. Aljon, pera lang yan, ani Liza. Pero kung aalisin mo ang sarili mo sa mga taong tumulong sa'yo nung wala ka pa, ano na lang ang halaga ng lahat ng to? Kinabukasan, mahinahon niyang tinanggihan ang offer. Ipinaglaban niya ang katapatan sa pinagmulan niya at mas ikinagulat niya ang nangyari. Nang malaman ng mga tindero ang desisyon niya, mas lalo silang naging loyal. Dumoble ang order sa susunod na buwan. May mga bagong nagrekomenda sa kanya sa iba pang branches at wet markets. Sa halip na bumagsak, mas lalong lumago ang negosyo. Isang araw, habang nasa palengke siya sa San Juan para kumustahin ang mga tindero, nilapitan siya ng batang lalaki. May hawak itong tray ng manggang hiniwa, nakangiti at may suot na lumang tsinelas. Sir Aljon, ako po yung anak ni Mang Celso, yung dati niyong supplier sa Nueva Ecija. Sabi niya, idol niya po kayo. Napangiti si Aljon at binigyan ng kaunting tip ang bata. Sabihin mo kay tatay mo, hindi ko siya nakakalimutan. At habang pinagmamasdan niya ang batang naglalakad palayo, naisip niya, iyon ang dahilan kung bakit siya nagsimula para sa mga Batanggaya noon na maaring umasenso sa paraang marangal kahit nagsimula lang sila sa tray ng prutas. Sa mga sumunod na taon, nagtayo siya ng programa para sa mga anak ng vendor at farmer. Bawat order na lampas 10,000, may porsyento para sa scholarship fund. Nagtayo siya ng maliit na paaralan sa Bulacan kung saan tinuturuan ang kabataan ng basic business, bookkeeping at sustainable agriculture. Para kay Aljon, ang yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o bilang ng sasakyan, kundi sa dami ng buhay na natutulungan mong magbago. Dumating ang panahong ini-interview siya ng mga TV network, iniimbita sa mga seminar at ginagawaran ng mga award. Pero sa bawat tanong, isa lang ang sagot niya, hindi ako espesyal. Nagbenta lang ako ng prutas. Ang kaibahan lang, sineryoso ko yung mga maliit na oportunidad. At sa bawat panayam, palagi niyang sinasabi ang isang bagay na naging panata niya sa sarili, hindi ako yayaman mag-isa. Kung aangat ako, dapat may aangat din na kasama ko. At iyon ang tunay na tagumpay ni Aljon, hindi lang ang milyong kinita niya kundi ang milyon-milyong pag-asang nabuo sa puso ng mga simpleng tao sa kalsada, sa palengke, at sa bawat panig ng Pilipinas. Kabanata 5 taon, matapos umabot sa kanyang unang milyong kita, malayo na ang narating ni Aljon. Ngunit sa kabila ng karangyaan at tagumpay, nanatili pa rin siyang nakayapak sa lupa. Hindi siya lumipat sa subdivision. Sa halip, inayos lang niya ang lumang bahay nila sa Maynila, pinalawak ng kaunti at inilagay ang isang maliit na opisina sa itaas ng kanilang bahay. Doon siya araw-araw nagtatrabaho, hindi sa malaking opisina, kundi sa mismong lugar kung saan siya nagsimulang mangarap. Sa umaga, tinitiyak pa rin niyang siya ang unang dumadating sa warehouse. Namimili pa rin siya ng prutas, paminsan-minsan, sa bagsakan sa Balintawak. Kapag hindi siya abala, dumadaan siya sa mga tindahan ng kanyang resellers para makipagkwentuhan, kumustahin ang kita, at makinig sa hinaing. Hindi siya nakalilimot, ngunit sa ika-7 taon ng negosyo, isang pangyayaring hindi inaasahan ng yumanig sa buong operasyon ni Aljon. Isang bagyo, pinakamalakas sa loob ng 2 dekada, ang tumama sa Hilagang Kunasay. Mahabang pinipilit panatilihing buo ang operasyon. Sir Aljon, paano na tayo? Tanong ng operations manager niya isang gabi. Hindi tayo susuko, sagot niya. Bumagsak na rin tayo dati, pero tumayo tayo. Gagawin ulit natin yan. Imbes na umasa lang sa tulong,
Agad niyang pinuntahan ang mga apektadong magsasaka. Dinalhan niya ang mga ito ng pagkain, generator at ayuda gamit ang sariling pondo. Hindi niya ginamit ang sakuna bilang dahilan para tumigil. Nagpatuloy siya, kahit lugi, kahit walang kita. Sa social media, inilabas niya ang katotohanan. Hindi niya itinago ang problema. Sa halip, humingi siya ng pangunawa mula sa kanyang mga customer at partner. Ito ang panahon na kailangan nating magtulungan. Hindi ito negosyo lang ngayon, buhay ito ng maraming pamilya. Ang kanyang tapat na pag-amin ay nagsilbing apoy sa damdamin ng kanyang komunidad. Sa halip na tumigil, maraming tindero ang nagboluntaryo na tumulong sa repacking at delivery. May mga estudyante na nagtulong-tulong para gumawa ng donation drive para sa mga partner farmer ni Aljon. Sa loob ng 1 linggo, nakalikom sila ng sapat na pondo para makabangon muli ang ilang sakahan. At nang bumalik na ang panahon ng ani, mas naging matatag ang buong sistema ni Aljon. Gumawa siya ng contingency plan, nag-invest sa mas advanced na cold storage system at nagtayo ng maliit na plantasyon ng prutas sa Laguna para may sariling source sa panahon ng sakuna. Sa panahong iyon, mas lalong lumalim ang pag-unawa niya sa kahulugan ng salitang yaman. Hindi ito pera lang, kundi ang tiwala, ang bayanihan at ang kakayahang bumangon sa gitna ng trahedya. Sa isang panayam na ginanap sa isang conference sa Makati, tinanong siya ng host, "Sir Aljon, ano ang sikreto ng isang fruit vendor na naging milyonaryo?" Ngumiti siya, huminga ng malalim at sumagot, "Ang sikreto, disiplina, katapatan, at higit sa lahat malasakit, kasi ang tunay na negosyo, hindi lang tubo. Tao ang puhunan, puso ang puhunan, tumayo ang lahat, palakpakan, ilang minuto ng walang humpay na paggalang." Ngunit sa kanyang isip, isa lang ang iniisip niya habang pinapalakpakan ang sarili niyang ina na yumauna, na siyang unang nagtinda ng manggang hilaw sa tabi ng simbahan. Ang ina niyang nagsabing walang masama sa pagtitinda basta marangal. At doon niya naisip, ang kanyang tagumpay ay hindi lang kanya. Ito ay kwento ng bawat Pilipino na nagsumikap, nanindigan, at naniwalang ang simpleng pangarap ay pwedeng maging milyon-milyong pag-asa. Sa kanyang huling proyekto, nagtayo si Aljon ng isang pasilidad sa Nueva Ecija, isang community center na may training para sa mga vendor, libreng silid-aralan para sa mga anak ng magsasaka, at maliit na grocery na puro produkto ng lokal na taniman. Pinangalanan niya itong Bahay ng Prutas. Isang araw, habang nililibot niya ang pasilidad, nilapitan siya ng isang dalagita. "Sir, balang araw, gusto ko rin pong magtinda tulad niyo." Wika nito, may bitbit na notebook at lapis. Napangiti si Aljon. Hinaplos ang balikat ng bata at tumingin sa malayo kung saan makikita ang mga tanim na saging at mangga sa malawak na lupa. "Hindi ka lang magtitinda," sabi niya. "Ikaw ang susunod na magpapalago ng pag-asa sa Pilipinas." At sa katahimikan ng hapon, sa gitna ng mga tanim na punla, alam niyang ang kwento niya ay hindi pa tapos. Sapagkat sa bawat binhing itinatanim niya, sa lupa, sa negosyo at sa puso ng tao, ay sisibol pa ang mas maraming kwento ng tagumpay. Mga kwento ng pag-angat mula sa kariton ng prutas, patungong milyonaryo at higit pa riyan. Kabanata 6 lumipas ang mga taon at si Aljon ay hindi na lamang pangalan sa mundo ng pagtitinda ng prutas. Isa na siyang institusyon sa larangan ng micro-entrepreneurship sa buong Pilipinas. Ang dating binabaliwala ng karamihan na hanap buhay ay naging sentro ng diskurso sa mga seminar, paaralan at maging sa mga panukalang batas. Sa bawat panayam, sa bawat programa, pangalan ni Aljon ang binabanggit kapag pinag-uusapan ang tunay na kwento ng pag-asenso mula sa wala. Pero kahit ganoon kataas ang narating niya, hindi niya pinutol ang ugnayan sa mga dati niyang kasama. Kada buwan, bumibisita siya sa mga pamilihang kanyang pinagmulan.
Humihinto siya sa mga lumang pwesto, nakikipagkamay sa mga bagong tindero at madalas nauupo sa gilid para kumain ng saging o manggang hinog na galing mismo sa kanyang supplier farms. Isang araw, habang bumibisita sa palengke ng Marikina, may isang lalaking payat may pilat sa mukha ang lumapit sa kanya. May dalang supot ng prutas at tila alanganin ng kilos. "Sir Aljon?" tanong nito. "O kumusta?" sagot ni Aljon kahit hindi niya agad nakilala ang mukha. "Si Kaloy Purto, yung dati ninyong taga-karga sa warehouse noong nagsisimula pa. Lang kayo." Napangiti si Aljon. "Ikaw pala, anong ginagawa mo ngayon?" "Sir, supplier na rin po ako ngayon. May sarili na akong taniman sa Laguna. Kinuha ko yung technique nyo sa partner farming. Nagsimula ako sa 2 lang na puno ng papaya. Ngayon may 2 ektarya na ako." Tumayo si Aljon at niyakap si Kaloy. Hindi na niya kailangan ng detalyeng iba pa. Alam niya ang ibig sabihin noon, isa na namang binhi ang namunga. Isa na namang kwento ng tagumpay ang sumibol mula sa simpleng simula. Doon niya napagtanto na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa net worth o yaman sa bangko, kundi sa dami ng buhay na nabago dahil sa paniniwala sa sariling kakayahan. Hindi pera ang naging pundasyon ng imperyo niya, kundi tiwala at malasakit. Sa mga susunod na taon, mas lumawak pa ang proyekto ni Aljon. Hindi na lang siya nagbebenta ng prutas. Nagsimula siyang gumawa ng value-added products gaya ng dried mango, saging chips, at prutas in a bottle. Binuksan niya ang mga ito para sa mga maliliit na producer sa iba't ibang lalawigan. Kung dati ay kariton lang ang pinagsimulan niya, ngayon ay may sarili na siyang planta sa Batangas, may 150 empleyado, at higit sa lahat, bukas sa mga gustong matuto at sumubok. Isang araw, inimbitahan siya sa isang pambansang summit sa entrepreneurship. Lahat ng mga pinakamayayamang negosyante sa bansa ay nandoon. Mga CEO ng bangko, real estate tycoon at tech founder. Pero ang spotlight ay hindi sa kanila. Si Aljon ang keynote speaker. Ang dating tindero ng manggang hilaw, ngayon ay tinuturing na boses ng masa sa mundo ng negosyo. Sa harap ng libu-libong negosyante at estudyante, nagsalita siya. "Hindi ko kailanman inisip na magiging milyonaryo ako. Sa totoo lang, ang gusto ko lang noong una ay makakain kami ng 3 beses sa isang araw. Pero isang araw, may tumulong sa akin, isang matandang lalaki na nagsabing, ang pera ay hindi lang hanapin, dapat itong alagaan, palaguin at ibahagi. At yun ang sinubukan kong gawin mula noon." Huminto siya saglit at tiningnan ang bawat mukha sa audience. Lahat tayo may simula. At minsan, ang simula ay hindi maganda. Mahirap, mabaho, mabigat, masakit. Pero kahit ganun, kung pipiliin mong tumindig araw-araw, kahit walang kasiguraduhan, may darating na pagbabago. Hindi agad, pero darating. Bumaba siyang may ngiti sa labi, palakpakan sa paligid, pero ang puso niya'y tahimik. Hindi siya nakalimot kung sino siya, at alam niyang sa bawat salitang kanyang binitiwan, may isa na namang Aljon sa madilim na kwarto na marahil ay magsisimula na ring mangarap. Sa pagbabalik niya sa bahay, sinalubong siya ng anak niyang si Andrea, 14 na taong gulang. Bitbit nito ang isang notebook at may sinabing hindi niya inaasahan. "Papa, pwede ko bang gamitin yung lumang kariton mo? Gagawa kasi ako ng school project tungkol sa entrepreneurship." Napangiti si Aljon. "Gamitin mo. Doon ako unang kumita ng 500 piso kasi papa, naisip ko, baka pwede rin akong magtinda ng prutas sa school. Wala lang, para maranasan ko rin yung ginawa mo." Hindi sumagot si Aljon. Sa halip, niyakap niya ang anak niya ng mahigpit. At sa yakap na yon, dama niya ang pagpapatuloy ng lahat ng pinaghirapan niya. Hindi pera, hindi negosyo, kundi isang pamana ng disiplina, sipag at paniniwala sa sariling kakayahan. At habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa abot tanaw ng Maynila sa likod ng kanilang bahay, naroon ang lumang kariton. Kahit kinakalawang na ang gulong, matatag pa rin ang kahoy.
patunay na kahit gaano kaliit ang simula, kung buong puso mong pinagtrabahuhan, magiging pundasyon ito ng tagumpay, hindi lang ng isa, kundi ng marami. At iyon ang kwento ni Aljon, ang lalaking kumita ng milyon sa pagtitinda lang ng prutas, ngunit nag-iwan ng kayamanang higit pa sa anumang halaga. Kayamanang ang tunay na bunga ay pag-asa, kabanata Shidyun dumaan pa ang mga taon. Nagsimulang makilala si Aljon hindi lamang sa mundo ng negosyo, kundi bilang isang inspirasyon sa mga kabataang Pilipino. Ang kanyang kwento ay naging bahagi ng mga aklat sa paaralan, tampok sa mga dokumentaryo at isinasalaysay sa mga webinar tungkol sa pag-unlad at determinasyon. Ngunit sa kabila ng katanyagan at tagumpay, nanatiling payak ang kanyang pamumuhay. Hindi siya bumili ng mamahaling sasakyan, hindi siya nagpatayo ng mansyon. Ang pinakapaborito niyang lugar ay ang maliit niyang opisina sa likod ng warehouse, kung saan may lumang larawan ng kanyang ina sa dingding at ang resibo ng kanyang unang benta, 1 kilong manggang hinog na binili ng estudyanteng babae sa halagang 30 pesos. Isang araw, habang nagpapahinga siya sa harap ng warehouse, lumapit ang kanyang accounting head na si Mara. Bit-bit nito ang isang makapal na sobre at mukhang aligaga. Sir Aljon, ito na po ang updated valuation ng kumpanya. Base sa report ng auditors at external partners, umabot na po tayo sa net worth na mahigit 100 milyon. Tahimik si Aljon, hindi siya umimik. Nakatingin lang siya sa sobre, parang iniisip kung dapat ba niya itong hawakan o iwan na lang doon sa lamesa. Sir, tanong muli ni Mara. Tumingin si Aljon sa kanya at ngumiti. Alam mo ba, Mara, nung una kong tinanggap ang barya sa unang benta ko ng prutas, akala ko masaya na ako sa kinita kong 30 pesos. Pero hindi pala yon ang tunay na kita. Ang kita ko noon, yung ngiti ng estudyam. Ngayon kahit 100 milyon pa yan, mas mahalaga sa akin na alam kong sa bawat perang iyan may buhay na nabago. May pamilyang kumakain, may batang nakakapag-aral. Napayuko si Mara. Sanay siya sa numero. Pero ngayon, dama niya na hindi lang numero ang sinusukat ng tunay na tagumpay. Makalipas ang ilang buwan, isang bagong proyekto ang inilunsad ni Aljon. Tinawag niya itong Project Bunga. Isa itong nationwide program na layong turuan ang mga out-of-school youth at unemployed adults kung paano magsimula ng simpleng negosyo gamit lang ang kapital na hindi lalagpas sa 500 piso. Gamit ang kanyang sariling pondo, nilikha niya ang programang ito para ibalik ang oportunidad na minsang ibinigay din sa kanya. Isinama niya sa programa ang mga modules na siya mismo ang gumawa, base sa kanyang sariling karanasan. Paano bumangon tuwing lugmok? Paano makipag-usap sa tao? Paano makuha ang tiwala ng supplier? At higit sa lahat, paano panatilihin ang dangal sa kabila ng tukso ng pera? Mabilis na lumaganap ang Project Bunga. Sa Mindoro, may dating tambay na ngayon ay supplier ng guyabano. Sa Bohol, may dating domestic helper na ngayon ay may fruit shake stand sa terminal. Sa Tondo, may dating snatcher na ngayon legal nang nagbebenta ng pinya sa gilid ng paaralan. At sa lahat ng iyon, may isang pattern. Lahat sila ay binigyan ng pag-asa ni Aljon sa isang gabi. Habang mag-isang nasa rooftop ng kanilang bahay, tinitingnan ni Aljon ang mga ilaw sa syudad. Sa kaliwang bahagi, tanaw ang warehouse. Sa kanan, ang maliit na garden na itinayo ng anak niyang si Andrea. Lumapit ito sa kanya, bit-bit ang isang folder. Papa, wika ni Andrea, may nais po sana akong ipakita. Binuksan niya ang folder at nakita niya ang disenyo ng isang bagong produkto, fruit box na may tatak na bunga ng pangarap. Plano, ako pong simulan sa campus. Pwede ko po bang gamitin ang pangalan natin? Tiningnan siya ni Aljon. Hindi ito agad nagsalita. Tapos ay tumango. Gamitin mo, anak. At sana pagdating ng panahon, hindi lang pangalan ang dalhin mo, kundi ang paninindigan na kasama nito. Niyakap siya ni Andrea mahigpit.
Sa puso ni Aljon, ramdam niya na hindi lang negosyo ang naipamana niya, kundi prinsipyo at pananampalataya na kahit sa simpleng pagtitinda, kayang magsimula ng revolusyon ng kabutihan. Kinabukasan, may sulat na dumating mula sa isang paaralan sa Bicol. Isa itong pasasalamat mula sa mga estudyanteng nakinabang sa prutas na ipinadala ng kumpanya ni Aljon sa gitna ng tagtuyot. May kasamang larawan ng mga batang nakangiti, bit-bit ang kanilang mga saging mangga at lansones. Sa likod ng sulat, may isang guhit ng bata. Larawan yon ng isang lalaking may kariton, nakangiti habang may hawak na prutas. Sa ibaba ng larawan, nakasulat, "Kuya Aljon, salamat. Gusto ko pong maging katulad ninyo." At sa simpleng papel na iyon, mas mahalaga pa sa 100 milyong pisong kita, naramdaman ni Aljon na ang kanyang misyon sa mundo ay hindi lang para magtagumpay, kundi para ipasa ang tagumpay na iyon sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Kabanata, sa puntong iyon ng buhay ni Aljon, maraming nagsimulang magtanong, bakit hindi ka tumakbo sa politika? Bakit hindi ka magtayo ng sariling partido? Bakit hindi mo gamitin ang impluensya mo para magkaroon ng mas malawak na kapangyarihan? Ngunit iisa lang ang sagot niya sa lahat ng iyon, hindi ko sinimulan ang pagtitinda ng prutas para maghari. Sinimulan ko ito para mabuhay. At ngayon, ginagamit ko ang bunga nito para buhayin din ang iba. Sa kabila ng mga imbitasyon mula sa mga kilalang partido, nanatili siyang tahimik sa larangan ng politika. Para sa kanya, sapat na ang makita niyang may isang dating batang lansangan na ngayon ay supplier ng rambutan. Sapat na ang marinig niya mula sa isang ina sa probinsya na ang anak nito'y muling nakapag-aral dahil sa fruit stall na itinuro ng Project Bunga. Hindi niya kailangan ng pwesto sa gobyerno upang maglingkod. Napatunayan niya na ang tunay na serbisyo ay hindi kailangang may titulo. Ang kailangan lang ay puso. Isang araw, habang nasa isang partner farm sa Davao, nakatanggap siya ng tawag. Si Mang Rico iyon, ang matandang dating nagbigay sa kanya ng payo noong nasa Quiapo pa siya. Akala ni Aljon ay pumanaw na ang matanda dahil matagal na siyang walang balita rito. Ngunit buhay pa pala, may edad na, mahina na ang katawan, pero buo pa rin ang boses at kaisipan. "Aljon," sabi ng matanda, "narinig ko sa radyo, ikaw na pala si Mr. Prutas ng Bayan." Napangiti si Aljon. "Kung hindi dahil sa inyo, Mang Rico, baka nasa lansangan pa rin ako hanggang ngayon." Tumawa si Mang Rico paubo-ubo. "Ay naku, hindi ako ang dahilan niyan. Ikaw ang gumawa niyan. Ako nagbato lang ng buto, ikaw ang nagpatubo. Pero kung hindi niyo ako tinuruan nun kung paano magbilang, kung paano mag-ayos ng pera, baka wala akong alam hanggang ngayon." May saglit na katahimikan sa linya. Tila ba naghahanap ng lakas ng loob si Mang Rico. "Aljon, malapit na akong kunin ni Lord. Pero bago yon, gusto kitang makitang muli." Hindi nagdalawang isip si Aljon. Kinabukasan, bumiyahe siya papuntang Nueva Ecija kung saan naninirahan na si Mang Rico. Dala niya ang prutas mula sa kanyang sariling sakahan, pinya, mangga, saging at duhat. Pagdating niya sa bahay ng matanda, sinalubong siya nito sa lumang upuan sa ilalim ng manggang puno. "Hindi ka na yung binatilyong takot humawak ng sukli," biro ni Mang Rico. "May sarili ka ng kaharian, pero hindi mo kinalimutan kung saan ka nagsimula." Umupo si Aljon sa tabi ng matanda. Saglit silang tahimik, pinakikiramdaman ang simoy ng hangin. "Minsan," sabi ni Mang Rico, "iniisip ko kung may saysay ba yung mga payo ko noon. Pero ngayong nandito ka, dala ang mga bunga ng pinaghirapan mo, alam kong may saysay pala ang bawat salitang binitawan ko." Tiningnan siya ni Aljon at tumango. "Mang Rico, may itatanong sana ako. Bakit niyo ako tinulungan noon? Wala naman kayong nakukuha sa akin." Ngumiti ang matanda, malalim ang titig. "Kasi may tumulong din sa akin noon. Isang karpintero ang nagturo sa akin magbasa. Wala rin siyang nakuha sa akin. Pero sabi niya, basta may natuto sa kanya, sapat na." Natahimik si Aljon.
Parang biglang tumama sa puso niya ang isang katotohanan na hindi niya noon maunawaan, na ang kabutihan ay tila apoy na kapag ipinasa, lalong lumalakas. Na ang isang simpleng aral, kung itinuturo ng walang kapalit, ay nagiging ang pundasyon ng tunay na pagbabago. Pagbalik ni Aljon sa Maynila, gumawa siya ng desisyong matagal na niyang iniisip. Itatayo niya ang isang paaralang libreng magtuturo ng basic entrepreneurship sa mga batang walang access sa edukasyon. Pangalan nito, Eskwela ni Mang Rico. Dito, tuturuan ang kabataan kung paano magtayo ng sariling negosyo gamit ang likas na yaman ng kanilang komunidad, prutas, gulay, isda, o kahit kaalaman lang. Hindi kinailangan ng billboard para malaman ng mga tao ang tungkol sa eskwela. Kumalat ito gaya ng kung paanong kumalat ang kwento ni Aljon sa social media, balita at mga komunidad. Nagsimulang dumagsa ang mga aplikante. May mga batang galing sa bundok, sa isla, sa gitna ng lungsod, lahat gustong matuto. At sa unang araw ng klase, hindi guro ang una nilang nakita, si Aljon mismo ang humarap. Nakasuot lang siya ng simpleng polo, may dalang basket ng prutas. Bago ako naging milyonaryo, sabi niya, ito lang ang hawak ko, prutas. Pero sa bawat bunga, may kwento, may paghihirap, may sakripisyo, at higit sa lahat, may pag-asa. Habang nakatingin sa mga mata ng kabataang sabik matuto, alam niyang ito ang tunay na sukli ng lahat ng taon ng pagtitiyagan niya. Hindi ang yaman, hindi ang papuri, kundi ang pagkakataong makitang ang susunod na henerasyon ay hindi na kailangang dumaan sa parehong hirap dahil may mga taong handang magturo tulad ng ginawa sa kanya. At doon, habang umaambon sa bakuran ng bagong tayong paaralan, sa ilalim ng punong mangga tumayo si Aljon. Hindi na bilang tindero ng prutas, kundi bilang magsasaka ng pag-asa. Kabanata Sid 2. Makalipas ang ilang buwan mula nang maitatag ang eskwela ni Mang Rico, unti-unti nang nakikita ni Aljon ang bunga ng kanyang mga pagsusumikap. Hindi lang sa negosyo, kundi pati sa buhay ng mga kabataang natutulungan niya, marami na ang nagsimulang magbukas ng sariling maliit na tindahan, nagtayo ng mga fruit stand at ilan pa nga ang nakatanggap ng puhunan para sa kanilang mga panimulang negosyo. Isang hapon, habang tinutulungan niya ang isa sa mga estudyante na mag-ayos ng kanilang mga paninda sa palengke, lumapit ang isang babae. Mukhang nasa kanyang huling 20s, suot ang simpleng damit, ngunit may ngiting puno ng pasasalamat. Kuya Aljon, ang sabi niya, hindi ko po makalimutan ang mga natutunan ko sa inyo. Noon, tinutulungan ako ng programang Project Bunga para makapagsimula. Ngayon, may sarili na akong prutas na itinatanim sa amin sa probinsya. Plano ko pong palakihin pa ito. Napangiti si Aljon. Ang saya naman marinig yan. Anong pangalan mo? Ako po si Leia, kuya. Isa ako sa mga dati ng out-of-school youth na tinulungan ng proyekto nyo. Inilapit ni Leia ang kanyang kamay kay Aljon. Muling namutla ang mukha ni Aljon sa alaala ng mga taong dati niyang tinulungan na walang pag-asa. Leia, ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako titigil. Sabi, Nia, kung mga tulad mo ang nagbabago dahil sa mga oportunidad na binibigay natin, mas lalong gaganda ang kinabukasan ng bansa natin. Hindi nagtagal, dumating ang balita na isa sa mga estudyante sa eskwela ni Mang Rico ay nakakuha ng malaking grant mula sa isang international foundation upang mas mapalago ang kanilang negosyo. Ang batang iyon ay si Rico, hindi kaugnay ng matandang kaibigan ni Aljon, ngunit isang bagong pangarap na ibinibigay sa mga kabataang nangangarap. Sa bawat kwento ng tagumpay, muling nabubuhay ang alaala ng mga unang araw ng simpleng pagtitinda ni Aljon sa kalsada. Ang mga hamon, pagkabigo at tagumpay ay nagiging inspirasyon
para sa mas marami pang Pilipino na nangangarap na baguhin ang kanilang buhay. Sa huli, naunawaan ni Aljon na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera kundi sa dami ng buhay na naapektuhan at nabibigyan ng pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan sa mundo ng negosyo, nanatili siyang payak. Siya'y isang lalaking nagsimula lang sa pagtitinda ng prutas, ngunit naging milyonaryo dahil sa determinasyon, puso at paniniwala na kaya niyang magdala ng pagbabago. Kabanata at Pen, hindi naging madali ang lahat. May mga araw na napapagod si Aljon, lalo na kapag may problema sa negosyo o may taong nagduda sa kanya. Ngunit ang mga pagsubok ay bahagi ng kanyang kwento, hindi hadlang kundi hagdang pataas. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa maliit niyang opisina, naalala niya ang mga unang taon na halos wala siyang pera, ngunit puno ng pangarap. Sa bawat prutas na kanyang ibinebenta, sa bawat barya na kanyang tinatanggap, naroon ang isang pangakong hindi susuko. Naalala niya ang mukha ng kanyang ina na laging nananalangin para sa kanyang tagumpay. Naalala niya rin ang mga taong tumulong sa kanya nang walang hinihinging kapalit. At ngayon, sa kabila ng milyon-milyong halaga ng negosyo, nanatili siyang tao na may pusong Pilipino, mapagpakumbaba, matiyaga at matatag. Hindi ko ito ginawa para sa sarili ko lamang, bulong niya sa sarili. Ginawa ko ito para sa bawat Pilipinong nangangarap na kahit saan sa mundo pwede kang umangat kahit magsimula ka sa maliit. Nagpasiya si Aljon na ipagpatuloy ang pagtulong. Handa siyang ilaan ang kanyang tagumpay para sa mga susunod pang henerasyon. Alam niyang ang tunay na yaman ay nasa pagtutulungan at pag-asa. Sa pagtatapos ng araw, si Aljon ay hindi lamang isang milyonaryong lalaking nagmula sa pagtitinda ng prutas. Siya ay isang simbolo ng pag-asa, patunay na kahit saan ka man magsimula, kung may tiyaga, disiplina at puso, maaabot mo ang pangarap. Kung na-inspire ka sa kwento ni Aljon, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming kwentong Pilipino na magbibigay pag-asa at i-share ito sa mga kaibigan mo na nangangarap din. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Kabanata Sid 2. Makalipas ang ilang buwan mula nang maitatag ang eskwela ni Mang Rico, unti-unti nang nakikita ni Aljon ang bunga ng kanyang mga pagsusumikap. Hindi lang sa negosyo, kundi pati sa buhay ng mga kabataang natutulungan niya, marami na ang nagsimulang magbukas ng sariling maliit na tindahan, nagtayo ng mga fruit stand at ilan pa nga ang nakatanggap ng puhunan para sa kanilang mga panimulang negosyo. Isang hapon, habang tinutulungan niya ang isa sa mga estudyante na mag-ayos ng kanilang mga paninda sa palengke, lumapit ang isang babae. Mukhang nasa kanyang huling 20s, suot ang simpleng damit, ngunit may ngiting puno ng pasasalamat. Kuya Aljon, ang sabi niya, hindi ko po makalimutan ang mga natutunan ko sa inyo. Noon, tinutulungan ako ng programang Project Bunga para makapagsimula. Ngayon, may sarili na akong prutas na itinatanim sa amin sa probinsya. Plano ko pong palakihin pa ito. Napangiti si Aljon. Ang saya naman marinig yan. Anong pangalan mo? Ako po si Leia, kuya. Isa ako sa mga dati ng out-of-school youth na tinulungan ng proyekto nyo. Inilapit ni Leia ang kanyang kamay kay Aljon. Muling namutla ang mukha ni Aljon sa alaala ng mga taong dati niyang tinulungan na walang pag-asa. Leia, ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako titigil. Sabi, Nia, kung mga tulad mo ang nagbabago dahil sa mga oportunidad na binibigay natin, mas lalong gaganda ang kinabukasan ng bansa natin. Hindi nagtagal, dumating ang balita na isa sa mga estudyante sa eskwela ni Mang Rico ay nakakuha ng malaking grant mula sa isang international foundation upang mas mapalago ang kanilang negosyo. Ang batang iyon ay si Rico,
Hindi kaugnay ng matandang kaibigan ni Aljon, ngunit isang bagong pangarap na ibinibigay sa mga kabataang nangangarap. Sa bawat kwento ng tagumpay, muling nabubuhay ang alaala ng mga unang araw ng simpleng pagtitinda ni Aljon sa kalsada. Ang mga hamon, pagkabigo at tagumpay ay nagiging inspirasyon para sa mas marami pang Pilipino na nangangarap na baguhin ang kanilang buhay. Sa huli, naunawaan ni Aljon na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera kundi sa dami ng buhay na naapektuhan at nabibigyan ng pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan sa mundo ng negosyo, nanatili siyang payak. Siya'y isang lalaking nagsimula lang sa pagtitinda ng prutas, ngunit naging milyonaryo dahil sa determinasyon, puso at paniniwala na kaya niyang magdala ng pagbabago. Kabanata 10, hindi naging madali ang lahat. May mga araw na napapagod si Aljon, lalo na kapag may problema sa negosyo o may taong nagduda sa kanya. Ngunit ang mga pagsubok ay bahagi ng kanyang kwento, hindi hadlang kundi hagdang pataas. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa maliit niyang opisina, naalala niya ang mga unang taon na halos wala siyang pera, ngunit puno ng pangarap. Sa bawat prutas na kanyang ibinebenta, sa bawat barya na kanyang tinatanggap, naroon ang isang pangakong hindi susuko. Naalala niya ang mukha ng kanyang ina na laging nananalangin para sa kanyang tagumpay. Naalala niya rin ang mga taong tumulong sa kanya nang walang hinihinging kapalit. At ngayon, sa kabila ng milyon-milyong halaga ng negosyo, nanatili siyang tao na may pusong Pilipino, mapagpakumbaba, matiyaga at matatag. Hindi ko ito ginawa para sa sarili ko lamang, bulong niya sa sarili. Ginawa ko ito para sa bawat Pilipinong nangangarap na kahit saan sa mundo pwede kang umangat kahit magsimula ka sa maliit. Nagpasiya si Aljon na ipagpatuloy ang pagtulong. Handa siyang ilaan ang kanyang tagumpay para sa mga susunod pang henerasyon. Alam niyang ang tunay na yaman ay nasa pagtutulungan at pag-asa. Sa pagtatapos ng araw, si Aljon ay hindi lamang isang milyonaryong lalaking nagmula sa pagtitinda ng prutas. Siya ay isang simbolo ng pag-asa, patunay na kahit saan ka man magsimula, kung may tiyaga, disiplina at puso, maaabot mo ang pangarap. Kung na-inspire ka sa kwento ni Aljon, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming kwentong Pilipino na magbibigay pag-asa at i-share ito sa mga kaibigan mo na nangangarap din. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.